tayo ay makabilang sa sinabi ni Allah sa Quran, "Wa qalilun min ibadiyash-shakur." At kakaunti lamang sa mga alipin ko ang mapagpasalamat. Importante na maintindihan natin yung salitang kaunti sapagkat marami sa atin buong akala niya ay kabilang na siya sa mga tunay na alipin ni Allah. Pero mula sa aya na ito na nasa Quran, isang babala sapagkat kaunti lamang sa mga alipin niya ang nagpapasalamat. Sino ba ang tunay na nagpapasalamat kay Allah? Ay siya na nagpapasalamat gamit ang dila, gamit ang puso, at mga bagay ng katawan. Kaya hindi tunay na nagpapasalamat yung hindi pa Muslim na nagsasalitang salamat, "O Diyos ko, pasalamat tayo kay Jesus," o bagsak kaagad eh, no? Kahit bukang bibig nila, salamat, salamat sa Diyos, pero hindi sila tunay na nagpapasalamat. Sapagkat unang batas pa lang na sambahin lamang ang dapat sambahin na si Allah ay kanina lang nilabag. Kaya sa isang Muslim na nagsasabi ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah hanggang dila lamang dahil sa puso niya ay hindi niya pinatutunayan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ito, may mga kalabuan pa, mahina ang kanyang iman, yan ay hindi makakabilang sa tunay na mapagpasalamat kay Allah. Kasi kinakailangan tugma ang sinabi mo sa nasa puso mo. Bukang bibig mo, la ilaha illallah, pero naninigarilyo ka pa. Bukang bibig mo, la ilaha illallah, pero hindi ka naman naghihijab. Bukang bibig mo, la ilaha illallah, pero nakikipag-chat ka, sister, sa sino-sinong lalaki. Ang kalaswaan, nananalaytay sa dugo mo. Bukang bibig mo, la ilaha illallah, brother, kung sino-sinong babaeng chinachat mo. Hanggang 4 lang naman ang allowed na pag-aasawa. Eh bakit meron kang 1,000, 5,000 na friends diyan sa Facebook mo? Hmm, kaya maging maingat. At siyempre, kasama yung mga bahagi ng katawan para isa kang tunay na mapagpasalamat na alipin ni Allah, 'no? Sinasabi mo la ilaha illallah pero hindi ka naman nagsasala. Sinasabi mo la ilaha illallah pagdating ng Ramadan nagtatago ka pa sa banyo, kumakain ka sa umaga ng Ramadan. Kaya lang kaya ang tatlong ito, dila, puso at mga bahagi ng katawan dapat sabay-sabay na umaandar. Ibig sabihin, sinasabi mo la ilaha illallah, kailangan matatag sa puso mo ang tunay na kahulugan nito at kitang-kita namin sa kilos mo. Tingnan mo yung naninigarilyo, sasagot pa sa'yo, "Bakit, alam mo ba yung nasa puso ko?" Aba, eh, hindi na kailangang alamin brother. Una sa lahat ang nakakaalam na nasa puso si Allah, hindi tayo. Ngayon, meron kaming idea kung anong nasa puso mo, bakit? Kasi naninigarilyo ka. Ibig sabihin, sinungaling ka 'pag sabi mo ng Allahu Akbar o la ilaha illallah. Ibig sabihin, hindi mo lubusang itinanim sa puso mo ang ibig sabihin ng la ilaha illallah. Kasi kung totoo ang pagsabi mo nito at nakadbaon na ng malalim sa puso mo, natitiyak ko hindi ka maninigarilyo. Nakita mo? At yang mga kilos mo, lagi kang late sa sala, pinapabayaan mo pa. Patuloy ka sa pagtitinda ng haram. Ngayon, naintindihan na natin kung bakit kaunti lamang sa mga alipin ang tunay na mapagpasalamat. Kaya pagsumikapan nating makabilang doon. Ang babaeng Muslima, bukod tangi ka, sister, sapagkat alam natin na ang Islam lamang ang nagtaas sa iyong antas. Walang ibang pananampalataya o religion sa balat ng lupa na ikaw ay inangat, liban lamang ang Islam. Kaya dito, aalamin natin kung gaano ka itinaas ng antas gamit ang piniling religion at binigay sa atin ni Allah
ang Islam. Pero bago natin puntahan iyon, gusto nating bigyan kayo ng background kung sino ba yung babaeng hindi pa Muslim. Kasi naman pinagbibintangan nila tayo na mga babaeng Muslima ay mga kawawa. Kawawa daw kayo? Tignan natin. Kaya itong mga kaalaman dapat sinusulat ninyo para meron kayong pambato sa mga matatabil na dilang, mapanirang dilang 'yan na kumakasalita. Kawawa daw ang babaeng Muslima. Ngayon, yung mga theologians sa Council of Macon sa France ay nag-conduct ng conference. At ang conference topic nila ay tungkol sa babae. Ito bang babae ay katawan o katawan lamang o katawang may kaluluwa? Tingnan niyo, mag-e-effort pa sila ng isang conference, malaking conference 'yan, na ang kanilang topic parang sinasayang lang nila yung buhay nila, yung oras nila, ay tungkol sa babae. Kina-question nila kung ito ba ay katawan lamang o katawang may kaluluwa. Inihiwalay nila si Mama Mary. Aba, tignan mo nga naman, hindi nila sinama si Mama Mary kasi blessed woman daw. Sige, bigyan natin. Napagtanto na-realize nila ang babaeng ito ay katawan na may kaluluwa. Kaya naman dumating at lumipas ang panahon, nag-conduct muli sila ng conference nung 586 CE o Christian era. Yung time na lumitaw na ang salitang Christianity, Kristyanismo, na hindi naman alam ni Isa o Jesus alayhis salam. Yes, ang salitang Christian, Christianity ay hindi lumabas sa bibig ni Isa. Yan pa lang, dapat matuwa na tayo ng sobra-sobra at niligtas tayo ni Allah sa kadiliman, sa kasinungalingan, sa kaligawan na landas. Pero milyon-milyon pa ring mga Pilipino ang kumakapit sa kasinungalingang ito, 'no? At tinatawag pa nila ang sarili nilang Christian, ni si Isa nga hindi nagsabi, "'Pag nawala na ako, Christian ay tawag niyo sa mga sarili niyo." Walang ganyan. Tignan mo, nabubuhay sila sa kalabuan at kasinungalingan. Hindi na nakapagtataka yung mga flood control anomalies. Kasi ang pagnanakaw, kaibigan nito, kapartner ito ng kasinungalingan. So yung second conference na yan, ano na naman ang pinagtalunan nila? Yung babae pa rin. Ito bang babae na katawan at kaluluwa ay katawan ng tao o katawan ng hayop? Kundi ba naman kayo mga duling talaga, oo. Tignan mo, ewan ko baka kinandak lang nila yung conference para magdaldalan. Alam mo naman yan, libre hotel, libre pagkain, libre ticket. Anong klaseng topic yan? Ang babae ba ay katawan ng tao o katawan ng hayop? Nakita mo na nga, kaitsura mo sa ilong, sa mata, sa tuhod, sa baywang. Oh, kinaiba niyo lang siyempre meron niyang pang hinaharap, yung kanyang dede at iba pang parts. Pero no, as a human, nakita mo naman. Tapos pagtatalunan niyo, pagkatapos ng conference sabi nila, ito ay isang human. Subhanallah, parang mga baliw ano? Isa daw human na katawan at hindi animal. Pero dinagdag nila sa meeting na yon, sa conference na yon, ang silbi ng babae na katawan ng tao at may kaluluwa din ay ano? Maging alila sa lalaki. As in literal na alila. Wala yung pagtutulungan. Hindi tulad sa Islam, 'no? Magtulungan kayong mag-asawa. Si propeta sallallahu alaihi wasallam pinakita niya 'yan. So, ngayon tingnan niyo 'tong kalagayan ng mga hindi Muslim na babae, 'di ba? Dagdag pa rito, sa time ni Henry VIII, yung kanyang sistema o gobyerno ay nagbigay ng batas. Bawal kayong mga kababaihan na magbasa ng New Testament kahit dahil kayo ay marurumi.
Aba, 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 si Henry VIII parang si Firaun, parang nagbigay ng batas, parang tingin niya sa sarili niya, Diyos. Tingnan niyo nga, sabihin niyo 'yan sa mga babaeng hindi pa Muslim, tingnan niyo nga ito, sino ngayon ang kawawa, ang babaeng Muslima o hindi Muslima? Tingnan niyo, pinagbabawalan dahil marurumi daw kayo. Eh, sa atin, sa Islam, pagka lang may regla, menstruation ng babae na hindi siya puwedeng humawak ng direkto sa Quran, yun lang. Pero puwede kang magbasa sister kahit meron kang menstruation ng Quran mula sa iyong namemorya. Puwede kang makinig ng player o YouTube ng Quran. See, very specific lang na hindi ka puwedeng humawak ng Quran. Pero ito, ni magbasa, hindi niyo puwedeng basahin dahil marurumi kayo, subhanallah. Oh, sino ngayon ang kawawa? Sabihin niyo nga kayong hindi pa Muslim. Hanggang sa dumating ang taong 1805 ay may batas silang kung tawagin, ang husband ay puwedeng ibenta ang kanyang misis sa halagang 6 pennies. Kung sa lumang barya natin, 6 centavos. Naku po, tignan mo naman 'yan, babaeng hindi Muslima, ang pagtrato sa inyo sa kasaysayan ng Islam wala kayong makikitang babaeng ginanyan sa mundo lamang ng mga hindi pa Muslim na babae. Oh, parang ito yung husband nasa palengke, "Oh, bilhin niyo na 'tong misis ko, 6 centavos lang." Grabe ang pagtatrato sa inyong mga hindi pa Muslima, ganyan po. Oh, babawiin mo na ba yung sinasabi mo na mga babaeng Muslima kawawa? Sige, bigyan ka pa namin ng kaalaman. Sa mundo ng mga Arabo noon, bago pa hinirang na propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang galit na nararamdaman ng isang namatayan ng mahal sa buhay ay pareho kapagka nanganak ang misis ng babae. Subhanallah. Gano'n katindi yung feeling, yung pakiramdam. Ayaw nila. Maaaring yung nanay okey lang pero yun ang tradisyon, on the part of the husband, kamag-anak, 'pag nanganak ng babae, sinusuklam nila. May ilan sa kanila, ililibing pa ng buhay at ilan naman, ihahagis sa balon na tulad ng isang manhid ang kanyang puso. Ganyan kayong mga babae na hindi pa Muslim, ganyan ang kalagayan at pagtatrato sa inyong mga babae dahil hindi Islam ang pamamaraan ng buhay ninyo. Wala niyan sa Islam. Tatanungin na kita, ikaw sister na hindi pa Muslima, ano, sino ngayon ang kawawa? Eto pa, sa India, ang babae ay mas matindi pa kaysa sa kamatayan, kaysa sa lason, kaysa sa impyerno. Tingnan mo naman, meron pa bang hihigit diyan? Kumbaga sukdulan na ito, eh. Ganyan ang pagtingin nila sa babae. Mas malala pa sa kamatayan, lason, at impyerno. Ibig sabihin, mabuti pang malagay na ako sa impyerno, 'wag lang magkaroon ng babae. Gano'n 'yun mga babaeng hindi pa Muslima. Ganyan kayo tinatrato, ganyan kayo inaapi, ganyan kayo kawawa. Sino ngayon ang kawawa? Katunayan ito napanood ko years back na matagal na, college pa siguro ako noon. Sa BBC talagang hinighlight nila. Namatay yung husband na nauna kasi 'pag naunang namatay ang husband mo, wala ng karapatan pang mabuhay ang wife. Anong ginawa? Namatay yung unang husband, yung naunang namatay yung husband, ang practice nila dun sa India, ilalagay yung bangkay sa raft, yung parang pinagtali-tali lang kahoy na may paglutang at ay ipapaanda rin na aapoyan. Nakaupo, nakagapos sa katabi nung bangkay na husband yung wife.
para hindi siya makatalon sa ilog kung gusto niyang tumakas. Sinindihan nila yung bangkay nung husband, tinulak nila yung raft, unti-unti nasusunog na din yung wife, sumisigaw. Subhanallah. Sino ngayon ang kawawa, umamin ka, ikaw babaeng hindi pa Muslim. Ganyan ang pagtrato sa inyo. Wala nito sa Islam. Susunuging buhay. Wala na daw kayong karapatang mabuhay 'pag naunang namatay ang mister ninyo. Ibig sabihin, 'pag namatay ka, ikaw babae nauna, etong mister mo hindi pa rin papatayin. Kasi kayong mga babae, mas malubha pa kayo sa kamatayan, sa lason at impyerno. Subhanallah. Ngayon sa modernong mundo, sabi nga nila, lalo na sa western world, sa Amerika, sa edad na 18 ang babae sa kanyang pagdadalaga, kick out ka na sa bahay mo, sa magulang mo. Oo, nasa batas nila 'yan sa kumbaga Philippine Constitution, American Constitution, opo. At kung gusto mong mag-stay sa bahay ng magulang mo, magbabayad ka ng upa at lodging, pati pagkain. Kung gagamit ka ng washing machine nila, magbayad ka din. Subhanallah. At ngayon, tignan niyo ang kalagayan ng Amerika, dinadanas nila ang masasaklap na kalagayan, epekto ng nilagay nilang batas na ito. Tingnan niyo kung paano nila tratuhin yung mga magulang nila. Hindi nga tinatawag na mommy, daddy, eh, nay, tay. Tatawagin yung tatay pangalan George George, yung nanay pangalan Elizabeth. Kabastos ng mga anak ano? Sila ang gumawa ng batas, eh, hindi batas ng tagapaglikha. Ngayon dinadanas nila, inihahagis sila sa home for the aged. Wag nating alagaan si nanay, matatanda na 'yan, mahirapan tayong magtrabaho. Ibalibag natin dun sa home for the aged, ganyan ang kalagayan nila. Malulungkot ang mga buhay ng mga tumatanda sa Amerika. Yun na nga, eh, nakakatawa pa, drama-drama pa. Ang mga Pilipino magsasakripisyo, aalagaan ang magulang ng iba kaysa sa sarili nilang magulang na uugod-ugod na sa Pilipinas. Subhanallah, at ang idadahilan wala kasi kaming pera, mahirap lang kami. Ayan tignan niyo, wala silang din, wala silang Islam. Hindi nila alam kumilos ka lang si Allah nagbibigay ng biyaya. Yan ang kagandahan ng ating pananampalatayang Islam, alhamdulillah. Kaya papuri at pasasalamat para sa nag-iisang karapat-dapat sambahin na si Allah. Nadinig niyo? Sino ngayon ang kawawa? Sa Islam walang ganyan, hindi sila iki-kick out. Kaya tingnan mo, pag-isipan mo, 'no, anong ganda ng din ng pananampalatayang pinili mismo at binigay ng tagapaglikha. Kung hahamunin namin kayong hindi pa muslima, sa pananamit pa lamang walang-wala na kayo. Kung si Mama Mary, si Maryam alayhisalam, ang kinikilalang role model for all women, aba, ang number 1 na masunuri ng mga Muslimat, 'no? Sa inyo, kinonfine niyo lang sa mga madre, sa mga nuns, ang pagsusuot ng katulad ni Mama Mary. Hmm, at katotohanan, 'no, hindi 'to tsismis. Katotohanan yung mga nagmamadre, yung mga na-rape, yung mga may karanasang 'di maganda, hmm, magmamadre na lang ako. Parang ginawang scapegoat. A'udhu billah, ganyan ba? Tapos sa likuran ng kurtina, pare, tapos madre, hindi nag-aasawa daw, sa likuran ng kurtina, haram, haram, haram. Subhanallah. Kasi nilabag nila ang batas ng tagapaglikha. Litaskunu ilayha, para magkaroon kayo ng kapayapaan.
kapag kayo ay nagsama sa tinatawag nating pagkakasal o pag-asawa, sino ngayon ang talagang naapi matapos yung mapakinggan ng ilan sa mga halimbawa kung paano tratuhin ang mga hindi pa Muslim. Ang Islam higit pa sa tinatawag nilang equal rights. Ang mga hindi pa Muslim, sinisigaw nila, equal rights, lalo yung mga kababaihan. Pantay lang na karapatan kami sa mga kalalakihan. Ayun, ginawang tricycle driver, ginawang jeep ni driver itong mga kababaihan nila. Baka meron pa nga kargador, security guard. Ano nangyari sa kanila? Lalo kayong inapi, kayong mga babaeng hindi pa Muslim. Akala nyo masaya yung mga tricycle driver, jeepney driver na babae, kargador na babae. Akala nyo masaya? Hindi. Kung di nyo lang alam, subukan nyong kausapin sila ng heart to heart. Hahagulgol sa iyak. Sa samut-saring pambabastos. Sabi nga, world of men yan eh. Mundo ng kalalakihan, tricycle, jeepney drivers, ilalagyan mo ng babae. Anong kalalabasan mo dyan? So, hindi mo lang alam, pinag-uusapan ka sa malalaswang pag-uusap. Kasama na yung ang tingin sa'yo, isang parang prostitute. Subhanallah. La ilaha illallah. Ginawang minero ang babae. Ito na yung merong mga trabaho na hindi pwede sa babae. La ilaha illallah. Pero dahil sa isinisigaw nyo, equal rights, hmm, anong ending? Lalo kayong inapi. Pero ang Islam higit pa sa equal rights. Dahil bukod sa mayroong equal rights sa Islam, ay merong kasamang hustisya. May hustisya. Kaya inilalagay namin ang babae sa tamang lugar niya. Sa inyo, kung ano lang gusto ninyo, kung ano lang sinasabi ng mga kababaihan, sige, pagbigyan na nga natin sila para magsitigil ang mga bunganga. No way! Sa Islam, hindi po ba ganyan? Hindi na nga namin sasabihin na para tumigil ang mga bunganga nila dahil sa simula pa lang, tigil bunganga na sila sapagkat batas ni Allah ang kanilang gustong pairalin. No? Hindi natin ikinakailan na may mga kababaeng Muslima na napapagaya na sa mga hindi pa Muslima. Pero yan ay mga isolated cases. Ilan lamang na mga sitwasyon. Nangingibabaw pa rin. Alhamdulillah, mga kababayang may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita nyo? Equal rights with justice. Yan ang turo sa Islam. Sa inyo, equal rights lang, equal rights. Kaya ginawa nyong construction worker ang babae. Ano ba naman yan? Hindi na kayo naawa sa sarili nyo. Hindi na kayo naawa sa mga kababaihan ninyo. Wala hawla, wala quwwata illa billah. Nakita mo na, sister. Diyan pa lamang sa mga salaysay kung paano tratuhin ang mga hindi pa Muslim na kababaihan, ay nararamdaman mo na kung gaano ka inangat, kung gaano ka itinaas ng antas dito sa Islam. Allahu Akbar. Ang isang Muslima sa maraming tungkulin niya bilang nanay, bilang asawa, bilang anak na babae, bilang kapatid, bilang lola, bilang auntie, ano pa man na titulo, eh talaga namang hindi kayo pinabayaan dito sa Islam. Kayo ay binigyan ng pagpapahalaga, kayo ay inangat ng antas. Opo, hindi yan bukang bibig na sinasabi natin. May batayan, may katotohanan. Bilang nanay, malinaw. Allahu Akbar. Sa Quran na sinabi ni Allah, "Wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana." At aming inutusan ng tao na gumawa ng kabutihan tungo sa kanyang mga magulang. Hindi ba't kasama ang ina sa mga magulang? Oh, yung tao diyan, yun yung anak. Sa Quran, wala kayong mababasang inuutusan ang magulang na magpakita ng mabuti sa mga anak. Bakit? Kasi likas sa kanila. Parang automatic yun. No, nagsasakripisyo sila, tignan niyo.
Iiwanan nila ang luho, alang-ala sa anak. Biruin mo 'yan, nasa Quran. Inutusan tayo ng tagapaglikha na pakitaan ng kabutihan ang mga magulang. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Innal jannata tahta aqdamihima." Katotohanan ng paraiso ay nasa ilalim ng kanilang mga paa. Ibig sabihin, matalinhagang salita, figurative speech, na naglalarawan lamang na ganun kalapit ikaw sa paraiso kung ang pagtrato mo sa mga magulang ay sa mahusay na pagtrato. Ano ibig sabihin ng mahusay na pagtrato? Eh, di tignan mo ang Quran, basahin mo ang sunna ng propeta sa Islam, pakita mo ang mga halimbawa ng karakter o pag-uugali na itinuro sa Islam, yun ang ibig sabihin ng pagiging mahusay. At 'pag ginawa mo yun, Allahu Akbar, ikaw ay malapit papasukin sa inaasam-asam ng lahat, ang lugar na walang hanggang kasiyahan, ang Jannah o ang paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinabi ni Allah sa Quran, "Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." At inuutos ng Panginoon ninyo na wala kayong sambahin kundi siya lamang. Anong isinunod niya? At tungo sa mga magulang ay magpakita ng paggalang. Nadinig mo? Matapos utusan tayo ng tauhid, anong pangalawa? Ang mga magulang, magpakita ng paggalang. Eh, sa Ten Commandments, number 4 yung honor thy parents, mother and father. Sa Islam, number 2 agad. Oh, nadinig mo sister bilang nanay? Ganyan kataas ang nilagay sa'yo na antas ni Allah. Kaya suklian mo ng lubos-lubusang pagsunod lamang sa mga utos ni Allah, paglayo lamang sa mga pinagbabawal niya. Wala nang ibang hinihiling si Allah sa atin. Ngunit ang nakakalungkot na katotohanan, puro mga pasaway. "Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff, wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." 'Pag nakaabot na sila sa katandaan, isa o dalawa sila at sila'y nasa iyong piling, huwag kang magsasalita ng masakit, huwag kang kikilos ng masakit sa kanila, sa halip magsalita ka ng malumanay at magagandang mga salita. Hmm, pinagbawalan tayong mga anak na magsalita o kumilos ng masakit para sa mga magulang. At binanggit diyan na kapag nakaabot na sa kanilang katandaan kasi nagiging marupok sila, nagiging very emotional sila, madamdamin sila. 'Di ba yung sanggol, yung wala pang 1 taon, minsan papalakpak ka lang gano'n akala niya siguro sinampal mo siya o pinalo mo, "Wah!" Sensitive 'di ba? Subhanallah, gano'n din 'pag tumatanda ang ating mga magulang. Huwag kang magsasalita, huwag kang kikilos sa kanila ng masakit. Sa halip magsalita ka ng magaganda at mahusay. Meron pa bang pangatlong paraan na puwede mo ipakita ang paggalang at pagmamahal sa iyong mga magulang, liban sa salita, kilos at gawa? Wala ng pangatlo, salita lamang at gawa. Yan ang dalawang pamamaraan na gagamitin mo para isagawa o ipakita ang pagmamahal at paggalang sa kanila. Yan sister 'no, bilang isa sa magulang, ikaw ay ina, nakita mo ang utos ni Allah, "Wakhfid lahumā janāḥa adh-dhulli mina ar-raḥmah, wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā." At dagdag sa utos ni Allah, maging malumanay at mapagkumbaba sa kanila at sa iyong pagdudua, magdua ka kanino? Kay Allah. Sabihin mo, "O Allah,
Kaawaan mo po ang aking mga magulang dahil sila ay nagpalaki sa akin dito sa mundo." Tingnan mo, minsan sinasabi nga ng magulang pagka nasa matinding galit, "Sana't tiniris na lang kita nung nasa sinapupunan pa kita, kung ganyan ka rin lang sa paglaki mo, sa pagtrato mo sa akin." Hmm, subhanallah, tingnan niyo, 'pag umabot sa ganyan ang galit ng mga magulang, naku, matakot ka na, mayanig ka na. Sapagkat 'pag ginagalit mo ang mga magulang, galit ni Allah ay mapapasa iyo, 'no? Meron ngang isang nagpunta sa propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, gusto kong sumama sa inyo sa digmaan, pakikipag-jihad, at iniwanan ko ang aking nanay na umiiyak." Anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Bumalik ka sa nanay mo at pasayahin mo siya." Tingnan niyo, alam ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pakikipagdigmaan para kay Allah ay napakalaking gantimpala. Pero sa kabila ng puntos na ito, nalaman niya na pinaiyak niya ang kanyang ina, inutusan pa siyang bumalik at bumawi sa kanyang nanay, kaya dapat niyang pasayahin. Nakita mo, sister, bilang nanay, kung gaano ka inangat ng Islam. May lumapit sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam at nagtanong, "O sugo ni Allah, sino ba sa mga tao ang karapat-dapat sa mahusay na pakikitungo ko?" Sumagot siya, "Sa unang pagkakataon ang iyong nanay. Sino pang susunod? Ang iyong ina. Sino pang susunod? Ang iyong nanay. At sino naman pang susunod? Ang iyong tatay." 3 beses, sister. Paulit-ulit yan na sinagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam dun sa mamang nagtatanong. 3 beses bago sumunod ang ama. Minsan halimbawa ko, kung magbibigay ka anak sa iyong nanay, sa iyong mga magulang ng pera, i-apply mo yung math nito, 75% kay nanay, 25% kay tatay. So, 750 kay nanay, 250 kay tatay. Subhanallah. Nadinig mo, sister, kung gaano ka kahalaga? Tapos dadrama-drama ka pa, nakikinig ka pa sa bulong ng syaitan na wala kang kwentang ina, bruha ka, wala kang halaga. Ganyan, magbulong ang syaitan. Tapos ang tingin mo na sa sarili mo, ang baba-baba. Palibhasa hindi mo inaaral yung mga ganitong salita. Kaya humihina ang iyong iman, humihina ang iyong loob. Napakaganda, 'di po ba? Yan dapat ang sinasabi niyo sa mga kapwa nanay na mga hindi pa Muslima para makita nila. Kaya po dito sa Islam, yung mga anak, matindi ang kanilang paggalang sa mga nanay. Pero hindi ibig sabihin na hindi gagalang ang ama. O nakita niyo nga meron namang 25% pa diyan, subhanallah. La ilaha illallah. Nadinig mo? Pero tumbasan mo, sister, bilang pinakita ang magandang pagtrato sa iyo, ay tumbasan mo ang pagsunod sa mga utos ni Allah at paglayo sa mga pinagbabawal niya. Sa mahabang panahon, hindi alam sa mga kamusliman na ang nanay ay iniiwan sa home for the aged. Hindi, wala sa atin 'yan. Sa mga non-Muslims, subhanallah, napapanood ko yung mga documentary sa YouTube, katulad yung kay Ted Filon. Pumunta siya sa home for the aged somewhere in Manila. By the way, dumadami na ito sa Pilipinas kasi alam niyo kung bakit? Negosyo ito. Ang laki ng kinikita dito. Karamihan ng mga nagtatayo, yung mga Filipina na nakapag-asawa ng mga foreigners.
O yung mga Filipina nag-nurse sa ibang bansa, sa Amerika, nakita nila ang lakas ng business 'to, nagtayo sila dito. Hindi ito kilala sa Islam. O kaya yung anak, palalayasin ng kanyang nanay sa bahay, o kaya ay tatanggihan ng mga anak na gastusan ang pangailangan ng nanay, o kaya ay kakailanganin pa ni nanay magtrabaho para sa kanyang pagkain, inumin, gayong nandiyan naman ang mga anak niya. Wala, ang lahat ng ito sa Islam. Pero ngayon 2025, hindi ko po naman puwedeng tanggihan o magmaang-maangan o magkunwari, eh, nangyayari na ito sa mga kamusliman, a'udhu billah. Kulang ang salitang napakasalbahe mong anak, Muslim ka pa man din, Muslima ka pa man din, inihagis mo ang nanay o tatay mo sa home for the aged. Kulang ang sabihin na salbahe ka. Kulang ang sabihin na sukdulan kang napakasamang anak, kulang. Na mo pang magtrabaho ang nanay mo sa edad na 50, 55, 60, 65, gayong mayroon ka ng trabaho, kumikita ka na, kanya nga lang utak high school ka pa rin, waldas dito, waldas doon. Uunahin mo pa yung sarili mong luho, kulang yung wala kang konsensya, kulang yung napakamanhid mong anak. Subhanallah. Sobrang kulang nga yung sabihin na demonyo kang anak ka. Nahihingi ng panggastos, pambili ng gamot ng ang iyong ina, pero magdadahilan ka pa at sasabihin mo pang, "Nay, wala na nga akong panggastos sa asawa at anak ko, eh." Yung mga ganyang sagot, naku, ang sarap putulin ng dila. Mabuti pang tumahimik ka na nga lang, eh, kung walang-wala. Pero dapat hindi gano'n. Kahit alam mong walang-wala ka, gagawa ka ng halal na paraan dahil 'yan ay iyong nanay. Tignan niyo sa balita, from time to time, merong makikita sa bangketa, nanay, tatay pinalayas. Subhanallah. Kung Muslim o Muslima ang gumawa nito, naku, kulang yung hampasin ng dos por dos, 'no? Hindi natin gagawin yun pero dahil haram yun. Kumbaga gusto ko lang i-describe sa inyo yung galit na ako nararamdaman ko 'pag ganyan, bumibalita man. Alhamdulillah wala pa tayong nabalitaan na ganyan sa mga Muslim. Subhanallah. Naramdaman mo ba, sister, gaano ka itinaas sa Islam bilang ina? Okey, mabuti itutuloy natin 'to, part 2, next meeting. Kunin natin yung mga katanungan.